What do you think are your red flags? Sa sarili ko? Ako marami. Joke lang. Hello everyone! What's up? OMG. We are at the episode 2 of With Love, Ariana. And kung hindi niyo pa napanood yung episode 1, it's already up on Booster C Energy Foods Facebook page. And grabe, I'm so overwhelmed by the feedback ng episode 1 natin. Sobrang daming nanood sa inyo. And I'm really grateful sa support na binigay nyo sa With Love, Ariana. At dahil dyan, meron tayong episode 2. Di joke lang. dahil maraming nanood, kaya nagkaroon ng episode 2. Pero beer lang. We really have succeeding episodes after the episode 1 that will tackle different topics. And yung topic natin today is actually very spicy, I would say. Hindi ko siya ina-expect. So, alam niyo naman tong With Love, Ariana, we're gonna talk about different things, different topics about life. And I'm super excited sa magiging... I'm super excited sa mapapag-usapan natin ngayong araw, especially with our guest for today. So, ang ating passenger prince or princess, I've known this person since my teenage years. We've been friends for, 8 to 9 years na ata. And he's a very dear... Inaano ko pa yung gender reveal kung he or she, sinabi ko naman he. Anyway, it's a guy. So, passenger prince ulit tayo today. And matagal ko na siyang kilala. He's been one of my training partners. He's a big part of my success as an athlete. Sobrang siya talaga yung brother from another mother ko. And I'm really excited to talk about the topic with him today. Kasi actually, hindi ko na-expect. I'm really not expecting anything kung anong magiging mapapag-usapan natin from today's topic. But let's see how it goes. So, tawagin na natin ng ating passenger prince for today, si Clyde Encargues, ang aking bestie. Tawagin na natin siya. Dapat pala meron akong crown, no? May crown ako and baton. Parang i-hand down sa mga... Yan. Diba? Tsaka baka naman manibago kayo sa ilong ko, ha? Ayos ba? Di ba, nakapanood nyo na yung episode 1? Iba yung, titignan nyo yan. Tignan nyo muna yung kanyang ilong. Di ba? Ayos ngayon, plakado na. So, namamaga pa siya actually. Kaya hindi ko pa masyado magalaw yung upper lip ko. Just in case manibago kayo. Yeah. So, ang pupuntahan destination. Ang pupuntahan natin today is Antipolo Cafe. Antipolo Cafe sa... Antipolo sa near Linares. Hindi pa. Ako rin. So ngayon lang, first time ko rin. Lagi ko siyang nadadaanan. Siyempre, pag nagtatakta ka, pag bababa ka ng tikling. Oo. So, yun yung aming pupuntahan. First time ko makakapasok doon. Yes. Tapos magchichikahan lang kami papunta doon. Go. Alright. So, ready ka na? Ready na. Let's go. Alis na tayo. Wala sa akin matubili. Dati ay nakapag-drive ako. Di ba? Oo. Yung dati ko kasing car is yung... Matic. Matic, yes. So, tapos ngayon, hindi na siya Matic. Hindi na siya Matic. So, pero wala. kasi, ang maganda sa kotse namin yun, pick up. So, ayan, mga bike. Ayan, nakita nyo na to. Yeah, basta sa social media ko, pinapost ko yung pick up. Then, marami kaming pwedeng malagay na bikes. Tapos, gamit. Oo, since nagmumotor na rin ako, yung motor ko pwede ko ilagay sa likod. Ganun. Pumapakado ng aking face. Pumuti ka, par! Oh my God, ano tagal namin di nagkita? Kailan last natin kita? Bago ako magpa-ilong. Yung week lang na yun? Hindi, Puro event kasi ako kung nakikita nyo sa mga event ko. Alam nyo, ang hirap na i-book nitong bestie ko, nakakainis. Kailangan makaschedule. Kailangan nakaschedule, kailangan maka-receive ka ng email sa kanya. Email. Ano nga tawag doon? Google Meets? Google Meets? Para lang makapaglabas kami, nakakainis. Ang tawag doon, aging. Kailangan na, time management. Time management, yeah. So, wala ba nga natatawa ako kasi yung topic namin ngayong araw, episode 2 is Dating 101. Are you a green flag or a red flag? Ready ka na ba? Hindi ko alam kung kinakabahan ka hindi kita i-reveal. Joke lang. Pero yun nga magiging topic natin today, which is Dating 101. Are you a red flag or a green flag? So basically, pero, ang magiging role ko kasi ngayong araw, sa grupo kasi namin, ako yung pinakamatanda. I'm the oldest. So, kunyari, yung mga friends ko, mga bata-bata, pagdating sa mga relationship advices, ako yung tinatanong! Hayop yan. Pero kasi yung partner ko, sobrang tagal na rin kasi namin.
na ano na ba kami? Since 2014 kami, so Wala, 10 one years. decade na. What? Decade ba yun? Oh nga no! Oh my 10. God! I feel so old, what the heck? 10. 1 decade, yes. One day. Kaya, well, si Clyde may jowa bells na rin. Kaya sabi ko kay Mas Kim, sumirap parang, yung pag-book ng oo, mas mahirap yung pag-book ng schedule. wala Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga pag may jowa. Though I'm very happy naman for Clyde kasi na-meet ko na rin yung girlfriend niya. She's a very lovely person. Same na sila, same ugali. Yun naman sabi Hindi ko. mo sure. Iba ba? Oh my Joke lang, God. Mabait. Lahat naman Parang tayo ako. hindi mabait. Oh my God. Kasi Virgo Well, kasi kami. ay, oh, alam niyo ba? Oh my gosh. Virgo. Virgo kaming lahat. Me, my partner, Virgo kami. Sila, Virgo rin sila. Oh, diba? So, gets mo na parang pare-parehas kami ng ano. Tama ba Mababait. itong dinadaanan natin? Tama, pre. Okay. So, kailan nga naging kayo ng partner mo? Pwede ko na ba sabihin ng name lang? Ha? Pwede ko ba sabihin yung name? I'll go. Ayun, the name of his girlfriend is si Mary. Mary. Merry Christmas. Ganun. Merry Christmas. So, yung pagiging kayo ni Mary, did you expect na, have you had exes before? Ganun. Tapos parang, nung naging kayo ba ni Mary, parang, in-expect mo ba na magkaka-girlfriend ka at that time or everything biglaan lang nangyari? Biglaan lang rin naman siya na gano'n. Pero may ginagawa naman akong na move na Wow! papunta doon na point, di ba? Kasi, I mean, syempre, sa i-court mo yung girl, syempre, doon na rin naman ang punta, gano'n. So, Gano'n parang siya katagal expecting... sila, no? Niligawan. Ako shit ang lupo ko, oh my God, ikakwento ko yung Ganun ba? akin. Yeah. Teka nga, baka mali ako ng sagot mo. Okay lang yun, Mary, yeah. na under pressure siya. So kung may mali siyang masagot, 5 months mo siya niligawan. Oo, 5 okay, yun. not bad. 5 months din. Ako 4 months ako niligawan ng jowa ko. Not bad na rin pala. Oh, di ba? Kasi sa mga generation kasi ngayon, I think, niligawan pa ba sila nang nangyayari? Di ko na nga alam eh. Ngayon, ewan ko. Di ko na nga alam kung ano Mahirap nangyayari. na ang generations ngayon. Pero nakadepende pa rin naman yun sa tao. Wow. Malay mo, meron iba pa din na na iba pa din. May ibang natitira na ganito pa. Ano? may ibang mga natitirang tao pa na na Old school. Old school, di ba? Yung iba naniniwala pa sa mga ganun. Sa partner ba, important ba sa'yo na sa mga bagay-bagay palagi kayong parehas ng opinion? Or mas gusto mo nga na may mga bagay na hindi kayo parehas? For me naman, syempre maganda pa rin naman na Mostly parehas? medyo may part na hindi kayo common pero pwede yung yung parang ititeach nyo. Kumbaga give or pa rin. ano ba tawag doon? Give and and take. take. Ayun, Yeah. give and take. Syempre, mahirap naman kunyari, parang lagi kayong, Nag-aaway. ano ba yun? Ay, Laging tama. So parang nawawala na yung parang totoo ba itong natin, ginagawa natin at tama ba to? Tama ba itong decision natin? Kasi tama ba itong way natin, ganyan. Parang unlike, Kumbaga, you're saying na if palagi kayong, let's say, the same, di nyo na alam kung baka mamaya yung gagawin nyo tama parang, or mali. parang ganon, ayun. Makes sense. Parang something may point pa yung Yeah. Sa akin naman, ang partner ko, mas gusto ko nga hindi kami palaging the same. Kasi, kunyari, yung mga bagay yung mga maliliit na bagay, let's say, sa pagkain. Yung mga bagay akong hindi na gusto, pero gusto niya pala. So, kanya mapupunta lahat. Yung mga ganun small things. Pero, I think kami naman ni Andre yung name ng partner ko. Magkaiba din kasi kami ng personality. Even though, parehas kami din ng mga gusto. Like, kunyari, siya, mahilig siya sa kotse. Although nag-meet kami sa pagbibisikleta, mahilig siya sa kotse, ako mas mahilig ako sa motor. Tapos, pero nagsusupport kami in case na parehas kami ng event. Pero si Mary, ano yung mga hilig ba niya na ikaw binibigyan mo ng support? Kasi hindi ko alam wala siya ngayong sport eh. Hindi mo kailangan support, like hobby or whatever. Nagraran naman. Nga! Diba, nagraran siya, tapos, and then, diba, sakto dalawa na yung bike ko, so nandun yung mountain bike and road bike. So, pag may time, syempre, nakakapag-bike. That's good. Bihira lang din kasi siya dahil yung oras ng ng pasok, ganon. Oo. So, panggabi, mahirap naman yung isisingit, ganyan. So, minsan, nakakapag-bike kami. Quality time. Si Mary kasi, taga Quezon. Quezon, oo. Oo. Tapos yung work niya, minsan napupunta siya dito sa Manila. Tapos yun. And then si Clyde, sinusundo niya and all that. Pero, yung work kasi ni Mary, very magulo yung schedule. Nagbabago siya. Nagbabago. So, minsan morning, minsan gabi, ganyan-ganyan. Ayan. Buti,
Malayo yun. Yung Quezon yun, 250 kilometers. Tapos babaykin ko. Tapos tatanungin lang ako. True love! Oo, ganun kasi kabalito. KMJS, balita mo na ako. Nagbabike ako. Oo, pero si Clyde, kasi I've known him for a long time, mahilig din talaga siyang mag-long ride. Oo, biyahe. Biyahe, as in, dati... Long distance. Oo, dati di ba mahilig kayong, yung, di pa kami magkakilala na. Ano ba yun? Yung... Team Akay. North Loop? North Loop, yeah. North Luzon Loop. Grabe. Pero, ilang days yung inano yun? Matagal rin naman. Parang mga 10 days. Kasama na pahinga, yung parang banding with family na mga Simula ibang ano kasama yun? ko. Simula Pasig? Manila, oo, dito. Hindi ko kaya yun, shit. Ganon kami. Ganon sila kabaliw mag-bike. So, yun. So, yung jowa niya, since taga Quezon, pag kunyari may mga holidays, ganyan-ganyan. Yun yung ginagawa Kaya, niya. Mag-bike siya from Pasig to... from bahay to somewhere. Oo. Ilang 250 kilometers? 250. So, parang same siya ng ano, pag nag-bike ka ng Manila to Baguio. That's what you do 250. for love, Brody. Ayaw mo yun, nakapag-multitask ka na, nakapag-ensayo ka na, nabisitan pa Diba? yung love of your life mo. Kinilig pa. Kinilig Pagod pa na, siya. kinilig pa. Just good. Okay. So, ayun. What's next? Ayun, shit. Common behaviors to look out. Okay, red flags versus green flags. Hindi ko na alam kung paano ko ito isisingit. Wait lang. Ang hirap mag-type ng manual habang nagsasalita. So, ikaw naman, Clyde, aware ka na in a relationship, syempre, everybody knows na may kanya-kanya tayong red flag or green flag. Pero ikaw, aware ka ba sa mga sarili mong red flag? What do you think are your red flags? Sa sarili ko. Ako marami. Joke lang. Pero, what's important kasi is, aware ka. Ang mahirap kasi sa ibang tao na napapansin ko sa social media, kunwari may red flag sila, i-broadcast nila yung red flag. Tapos parang sasabihin nila na, oo, proud. Tapos sasabihin nila, kayo na bahala sa red flag ko, kayo na lang mag-adjust. Which for me, I find that wrong. Kasi, hindi lang naman yung jowa mo yung maapektuhan sa pagka-red flag mo eh. I believe na everyone around you maapektuhan sa red flag. Your family, your friends, ganyan. Hindi mo alam pala, tinitiis ka na lang ng mga tao, which is not naman healthy. Pero, ma-realize mo lang na may red flag kapag meron kang self-awareness. Diba? So, ikaw sa tingin mo, ano yung red flag mo? Red flag ko? Hindi ko na-practice to, guys. Hindi ko na-practice to, Kim. Siguro yung... Ano ba yung red flag ko? Sa tingin ko, dapat yung nandito yung girlfriend ko. Siya na lang magsasabi ng red flag mo. So, hindi ka, di mo, ako, ang red flag ko, ano nga ba? Kaya lang, ang red flag ko is... Ayun, teka lang ako muna. Yung siguro madilis rin ako, mainis. Okay. Inis ba? So, naiinis ka rin sa akin minsan. Malamang. Na pa, oo. Ayun, madilis lang ako mainis siguro, ganyan. Pero ano nagiging trigger mo naman sa inis? Ano ba nainis? Iba kasi yung trigger ng ng pag sa, ang tawag doon? Pag partner mo na, ganyan. Makausap mo, unlike pag... Bakit kasi are you expecting na parang your partner should know na, tapos parang hindi nangyari? Ay, hindi naman. ba yun? I mean, parang iba yung iba yung, paano ba yun? Hindi ko siya ma-explain. Iba yung pagbigay ko sa kanya ng ng effort? Oo. Tapos? So, parang ang nangyari na, pag nagbigay ako ng effort, and then yung parang ibabalik sa akin, siyempre mas I mean, kung partner ko yung nagbalik, parang 100% yun. Then, pero kung sa ating kaibigan ko lang, that's normal, ganyan. Parang malaki talaga yung bearing pag yung partner yung yung nagbigay, ganun. Sa akin, ang red flag ko before kasi I know naman nagbago naman ako na mas totoo naman Tumatawa lang. Before kasi ang red flag ko talaga, alam mo pa yung typical babae na pag gusto ko ganito gawin, kailangan dapat alam mo na yan. Di ba? Kumbaga, di ko na ine-expect. Tama ba yun? Oo. Na ine-expect Actually, ko na... wala naman ganyan. Okay. Pero go. Na ine-expect ko na dapat alam mo yung gagawin. Yung sa part ko, yung lagi kong pinag-aawayan kay Andre before na. Ay, palang, kumbaga, let's say sabihin natin gusto ko ng gift. Dapat alam mo na kung anong gusto kong gift. Dapat hindi ko nasasabihin sa'yo na, bilhin mo ko ng ganito. Yung ganung pakeme. Though I think that's a normal... Graduate ka na. Graduate na ako, pre. Graduate na. I think that's normal for girls to parang expect the guys to know already. But what I've learned the hard way, kasi ako na naman din nahihirapan eh. Diba? Ako yung nangaaway. Wala naman kasalanan yung jowa ko, pero ako yung nagagalit. So parang I've realized na hindi naman manghuhula yung mga lalaki. Diba? Dapat yan kayo. Hindi manghuhula yung women. Hindi manghuhula yung mga lalaki. So, ngayon ako, kung may gusto ako, sasabihin ko na. Kumbaga ngayon, mas vocal na ako sa relationship. Tama. Instead na antayin kong hulaan
niya kung ano ba yung iniisip ko. Kasi, kumbaga, kung ilalagay ko naman yung sarili ko sa posisyon niya, hindi naman din niya alam yung iniisip ko, di ba? Si Mary ba may ganun? Wala naman. Kung wala, meron okay, pa. okay. Meron Sige pa lang. naman. Kasi, sila, Hindi pa gumagraduate. okay lang. Kasi, ilang years na ba kayo? 1 year? 1 year pala. 1 year, yeah. Pero, I don't think, would you, believer ka ba na wala sa tagal yan, nasa tao yan? Nasa tao pa rin naman talaga siya. Pero may factor yung tagal. Hindi, yung iba kasi, sa karamihan ng napapanood and nababasa, karamihan na nababasa ko, parang more on ano na lang, parang kumakapit na lang for Dahil nga sa tagal na nila, ganon. parang sayang daw. Oo, so sayang naman. So, papangit naman, parang toxic na yun. Parang Oo. ano na lang, saan ka na kumakapit sa tagal, parang gano'n. Oo. So, wala ring bearing, di ba? Oo. Nawawalan wala rin siyang bearing sa tinatawag na relationship, gano'n. Mm-mm. Ako siguro swerte na lang din ako kasi yun nga 'di ba matagal na kami ni Andre. Oo. Pero yung early years of our relationship, hindi siya madali. Which akala ng mga friends ko madali kasi paano ba kami tumagal ng ganito. Pero kunyari 'di ba, meron ako mga friends na kakapasok lang nila sa relationship, tapos nag-aaway, ganyan. Joke lang. Nag-aaway. Tapos sabi ko normal lang naman 'yan kasi I believe nga na it takes a lifetime to know a person eh. Kumbaga tayo lagi tayong nagbabago, 'di ba? Nagbabago tayo taon-taon. Wala namang hindi nagbabago. Tsaka kumbaga okay lang naman magbago. Basta for me for the better sana, 'di ba? So sa tagal na namin ni Andre, ang dami na namin pinagawayan, ganyan. It's because of our aways. Kaya rin kami nag-mature. So parang, alam ko di ba minsan may mga tao na ayaw ng away. Oo, pero parang pa yan. Ay, kakausap lang namin ni Mary. Kakausap lang namin yung kanina. For me, okay na naman sa akin mag-away. Pero depende sa away kung paano nyo i-deal. And handle. Kasi ako, kunyari, may mga away kami na sobrang babaw lang. Pwede namin maayos agad. Tapos ganun. Tapos may mga away naman na ako kailangan ko muna magpahupa ng emosyon. Kasi feel ko kung pipilitin niya akong makipag-usap sa akin, feel ko maiirita lang ako. Ay, alam ko yan. Experience ko yun sa may santolan. Ano yun? Nung karera, hindi na kita kinausap. Oo nga. Kasi kumbaga ako, wala din ako magandang sasabihin. So parang, teka lang, pahupain mo muna yung emosyon ko. Totoo yun. Na-experience ko yun sa kanya. So, bad trip na siya noon, nasemplang siya, tapos dahil sa akin. Oo, so may race ako 2 years ago sa Santolan, Pasig. Tapos, criterium siya, so kalsada. It's mountain bike gamit naming dalawa. So, pinayagan ako ng organizer na sumali sa men's category for training purposes. Tapos, sobrang ganda ng performance ko kasi nung karerang yun. As in, nasa front group ako with the boys, with him. Tapos, buisit kasi, parang last lap na last 2 laps. Last 3 laps. Last 3 laps, mas delikado na siya actually sa mga karera kasi adrenaline na. Oo. Talaga ng katawan. Sa mga boys pa naman, grabe na yung mga gitgitan pagdating sa mga last 2 laps, last 3 laps kasi gusto na nila makapwesto ng maayos sa peloton basically. So, nangyari, sa sobrang intense na nung laban, tsaka kasi problema sa race natin, yung sobrang lapad na lane, naging 2 lanes na lang. Oo, kasi nga may sasakyan, di ba? Oo, biglang yung mga marshal, hindi nila na-handle yung traffic ng maayos. So, basically, yung last 2 to 3 laps, sumikip yung road namin. So, di ba, committed na ganun. So, sa harap niya, ako kasi nga sa likod ni Clyde, sa harap niya, may batang makulit. So, Promeno. I mean, basta something na gitgita ng Madubela. So, edi ako, pagka namreno ako, nabigla ako, tapos siya sakto na sa likod ko. So, ako yung nadadamay. Siya yung nadamay. So, okay lang naman. Na-save ko actually. Nung tumama ako sa gulong niya, nabawi ko. Problema. Meron sa likod. Meron sa likod. Binangga ako. Binangga siya. So, hindi ko alam kung siya ba talaga yung sumemplang. Biglang ang tawag doon na alam kong meron na semplang sa likod. Pero hindi ko alam na siya. And then yung ibang mga tao doon, ibang bata, yung during race, sinasabihan na ako, Kuya Clyde, si Ate Yana na semplang. Tapos doon ako lang na-aware na na ako pala. Na si Yana pala yun. So yung race na yun, hindi na ako tumakbo. Grabe yun. I mean, ready to na rin ako. Parang nawala. Ready to quit. Parang ready to na ako. I mean, sprint, ganyan. Kasi na ready na ako ganyan. Nakita ako
nalaman kong siya pala yun, edi nag-U-turn na ako, U-turn din yan. Edi pagka U-turn na ako, nung tinanong ko siya, nung pinuntahan ko siya doon, sabi ko, pero okay ka lang ba, ganyan? Tapos yung mukha niya, nakabusangot. Oo, galit na galit ako! Marino ka kasi, ganyan na marino ko kasi. Tapos nung nalaman ko nang galit na siya, umalis na ako. Wala na akong pake. Pinahupa ko muna, yung pinapoint niya kanina na kailangan kong pahupain muna yung emosyon. So doon ko talaga na sabi ko, ay bala ka dyan. Yung parang inano ko na lang siya, bala ka dyan, upa din yan. Tapos nung, umikot na ulit ako, nakisama na ako dun sa lap, ganyan. Tapos nung medyo umupa na siya, tapos na yung lap, nag-usap na kami, okay na ulit. Diba? Grabe yun, binangga ako ng tao sa likod ko, tapos pagka-sample ako, dinaganan pa niya ako, ginawa akong kama, ginawa akong pader, ginawa akong preno, ginawa akong kama. Pero natatawa ako kasi sa sample lang na yun, ako yung walang dali. Okay lang ako, pero yung pumatong sa akin, hindi siya nakagalaw, hindi ko alam kung ano nangyari dun. Basta masakit sumemplang, tapos lalo na kung ang ganda-ganda ng performance mo, pero wala, yan talaga. Part of racing siya, wala lang, grabe kasama lang. talaga siya sa race, mga ganun, so kaya doble ingat rin naman. Oo. So, ayan. So anyway, continuing with the red flag or green flag, ang red flag ko din before is mahilig akong mag-control sana ng situation. Kumbaga, pag hindi nangyayari yung gusto ko, kunyari, di kami makakalabas ng partner ko, napag-usapan na natin, may bigla ang important reason naman kung bakit hindi matutuloy. Oh my God, nagtatampo ako, nakakainis. Nakakainis siya. Hindi lang, naiinis ako kasi bakit ko ba nararamdaman yung ganong feeling? Diba? Pero hindi ko rin kasi ma-explain sa sarili ko, ba't ko ba nararamdaman to at a younger age? Pero ngayon, kapag may hindi naman pag nakaka-cancel yung labas, okay lang sa akin. Kasi kumbaga, pwede akong gumawa may ibang time pa rin naman eh. May iba na akong pwedeng gawin, ganun. Oo. Which, I'm grateful na ganito na yung ugali ko, iba na yung mindset ko. Pero dati talaga sobrang nakakainis na, Nakakairita ba? Nakakairita, sobra. Tapos dumating ako sa point kasi na before, masyado akong involved, hindi naman involved, sorry. Siyempre, involved talaga ako. Masyado akong, yung attention ko nasa relasyon lang. So, ang nangyari is, hindi na ako nag-grow as a person, as an individual. Pero syempre, yung partner ko, hindi na rin nag-grow as an individual. So, parang kumbaga naging sakal, gets niyo yun? Naapektuhan na rin kayong dalawa. Oo. Sa sarili kong toxicity, but thank you Lord talaga, nagbago talaga ako. So, ngayon, wala, nakakatuwa dahil, kunyari may gusto kong gawin, bayaan niya lang ako. Siyempre, magpapaalam ako. Hindi naman magpaalam kasi obligado ka, but gusto ko lang kasi malaman niya na dito ako pupunta. Kumbaga dapat kasi, for me, kusa yun. Hindi... Ayan naman yung sa akin. Siguro ayan yung sa akin. Ayan din yung banggit ni Mary sa akin na yung update, ganyan. Gusto niya update? Nakakalimutan. I mean ako, ayun nga rin na gusto ko na Ikaw din, gusto mo rin? na mag-update. Minsan nakakalimutan mo. lang, oo. Silaw siya, guys. Liwanag. Tapos, yun nga, ang naging after ko ma-realize na gano'n-gano'n, grabing liwanag, na wala, kailangan ko siyang bigyan ng time sa mga gusto niyang gawin. And at the same time, kumbaga, give and take. Nabibigyan niya rin ako ng time sa mga gusto kong gawin. Ngayon, kunyari, before paglalabas kami, talagang usually sa akin lang centered yung labas. Gusto ko ganito, ganyan. But now, I value also my partner's opinion. Kasi syempre naman, may mga gusto rin siya na, mga gusto siya na hindi ko rin gusto. Pero may mga times na, yung gusto ko muna yung mauuna. And then, sa sunod naman na labas, sige, yung sa'yo naman, para parehas kaming natutupad yung mga gusto namin. Kailangan lang ng oras. Karan. Yun, ano pa bang mga red flag ko? Siguro yung ito yung alam kong red flag ko din, yung understanding ko. Kasi yung brain ko, sobrang bilis niya mag-react na minsan hindi ko na-process kung ano ba yung tamang sagot sa mga gagawin. Gets mo yun? Ano ba yan? So, ang nangyayari is, hindi ako naiintindihan. Pero ako, yung meaning, yung gusto kong intindihin. Maraming thoughts na gano'n? Parang gano'n. Pero hindi ako, siguro yun, naiinis ako na hindi ako naiintindihan. Na parang dapat common sense. parang mali, dapat alam mo na yan, pero dapat hindi gano'n. Oo, so, di ba, parang ang toxic niya. So, parang ako, naiirita ako kasi minsan, hindi ko rin naiintindihan sarili ko. Katulad na binanggit mo kanina na, parang binanggit mo na, dapat alam mo na yan. Yung gano'n. Pero sa ibang bagay naman siya, more on like, let's say, talking, like, having a conversation. Tapos iba yung pagkakaintindi ko. Tapos minsan, iba yung lumalabas sa bibig ko. Ano yung sa atin? Yung pag yung naririnig lang, yung gusto natin marinig?
Yung, Ano? oh my God, naalala ko na naman isang tao. Yung Anong asking for an advice from a person na alam mong ibibigay niya yung gusto mong sagot? Hindi, I mean Joke lang, yung oh my God, mali. ano lang siya, yung namimili lang tayo ng ano, kunyari may Selective hearing! Selective hearing, so ayun. Ayun, may selective hearing God. ako, guys. So ako Nakakainis rin, siya. hindi, kaya minsan pinapaulit ko talaga kasi Ayun! iba yung naririnig. Ganon din ako. I mean, Selective hearing, reading, gano'n. Meron akong ako, I'm asking for patience lang din kasi to everyone around me. Kasi kunyari, di ba? Kunyari, ikaw may tutulong ka sa akin. Oo. Minsan magtatanong ako ng sobrang bobong tanong. Kasi gusto ko lang talaga super Ayun, ganun clear din sa akin. sa utak ko na tama ba tong pagkakaintindi ko sa Oo, kasi nga sinasabi baka, ko. ano lang, for sure lang naman. Oo. So, minsan yung partner ko naiirita sa akin sa ganung bagay. Kasi, wala, kumbaga you're redundant, paulit-ulit ka. Pero ako kasi ayoko lang talaga ma-misinterpret ko yung sasabihin mo kasi hindi ako nagtanong. Eh, di ba, wala namang masama magtanong. Ayun nga, minsan hindi rin na ano. Naiintindihan. Hindi na naiintindihan. Sorry na. Wala, alam nyo, at least aware ako na Ayun. minsan, Baka meron ibang dyan nanonood, baka ganun din. Meron kayong selective hearing, reading, feel ko marami tayo. Marami Feel ko namang nga may ganun. dyslexia na ako ngayon. Anong bagay yung dyslexia? Alam mo yung dyslexia? Hindi. Yung parang na paghahalo mo yung mga letters. Mm. Kunyari when you're reading, tapos kunyari sabi natin Apple, iba yung pagkakabasa ko sa Apple kasi nasa-shuffle ko yung letters. Which parang recently lang siya lumalabas na parang, di naman aging, di naman siya hardcore dyslexia, pero ang hirap lang na may lumalabas na naman na ganong senyales sa akin. Bukod sa bingi na nga ako, mahirap pa yung understanding ko minsan. Tapos may dyslexia pa ako. Grabe nung hirap na yun. Shucks. Thanks. Kaya sobrang pasalamat ko sa mga friends ko kasi grabe din yung patience nila sa akin. Patience. Sanayan na lang. Oy, grabe naman. Patience Pero pa. yun nga, at least aware. Ano pa bang pag-uusapan natin? Green flags! What do you think is your green flag? Ayan. Na ready kang ipagmayabang sa mga tao na, oh, ganito ako! Joke lang. Ang sa akin, siguro dyan na yung dyan nalalabas yung sa tao, yung ano nila, love language. Ng Okay, kung sa anong love language mo? Sa akin, quality time. Quality time. I mean, yung ako ang iba kasi di ba may love language na gusto mong ma-receive. Yes. May love language na gusto mo ikaw yung ibigay. nagbibigay. Okay. Oo, So ano yung love language na gusto mong ibigay? yung sa akin, quality time. Eh, ano yung gusto mong ma-receive? Yung ma-receive para sa akin, dalawa ata eh. Quality time and ano pa ba? Iba na ba yung mga love Ako language? alam. Ano? Like, acts five of ba- service, Sige nga. physical, yung Ano ba? parang clingy, ganun. Ay, di ko alam ano ba tawag mo sa ganun. Ano yun? Touch? Oh, physical touch. Physical touch, Ganun, yun, you receive. Hindi. Ano? Sige, Hindi ano pala. pa? Sige, Sa girls ata yun, feel ko. Mas natural siya sa girls. basta ayun, meron pang isa, basta parang dalawa ata yun eh. Dalawa yung ano ko, yung Sige, habang love iniisip mo, language. yung akin, yung love language ko is... Nang binibigay or yung binibigay is Oo. acts of service. Oh. Like, based from my my past trauma, na parang, ako kasi I grew up na lagi akong independent, ganyan, na hindi ako makapag-rely sa ibang tao. Kasi no one's doing it for me. But I like giving the acts of service na mahilig ako mag-alaga, ganyan-ganyan. Kasi parang feel ko, gusto ko ganun sana ako lumaki. Gets mo? Oo. Na alagaan ko yung mga friends ko, maasikaso ako, ganyan. Kasi hindi ko siya na-feel growing up. So, yun yung binibigay ko. And, ang mahilig din ako sa physical touch. Mahilig ako mag-hug, mag-ganon sa mga partner ko, ganyan-ganyan. But, in receive, siguro, quality time sa akin. Yung receive. So, Gusto ko talaga na, mahilig ako sa mga outing, or basta anything to gain memories for my friends and my partner. Oo. Kesyo, bili-bili gamit, ganyan. Ay, hindi Ayun. sa ano ba yan? May yung gift? Receiving Gift, gifts? oo, may ganun din. Ay, wala naman akong ganun. Siguro, Wala, mahilig kayo Gift. mag-travel eh. travel ba? Ano ba yun? Alam mo, madalas sila mag-beach. Oh my God, sana all. Pero yung partner ko kasi hindi na siya mahilig sa mga tubig-tubig. Gusto niya sa bundok siya. Yun. Ako naman, mahilig na sa bundok. Pero gusto ko lang din kasi mag-beach kasi gusto ko lang ipantay yung tan line ko. Yun lang naman yung purpose ko kaya gusto ko Kaya mag-beach eh. Oo. So, ano pa ba? Teka lang, green flag. And then, yung pagmamalaki ko, yung quality time, ganyan. Quality time. Oh, ko tayo. Yung quality time ko, pagmamalaki na, parang dati pa rin high school pa lang, parang lagi yung bigay ko lagi. Yung,
ayun yung ano, doon mo makikita na ano, na parang habang ginagawa mo yun, parang okay lang. Kunyari, kunyari sa'yo, act of service nga, di ba? Yung parang kahit ganon ka ng ganon, kahit ginagawa mo yun, hindi ka napapagod, di ba? Kumbaga selfless. Oo, ganon. Tapos ayun naman yung sa akin, kunyari, parang sa akin sa quality time, ganyan. Tapos parang, kahit yung, nasasayang na yung oras ko, parang ganon. Tapos, pero okay lang, ganyan. Tapos, bait mo. So, parang napansin ko siya, high school pa lang. Na ganon yung ugali mo. Oo, na ganon na yung ugali ko. Tapos, itong nalaman ko lang yung mga ganyan. Sabi ko, oo, ganon nga ako. And then, diba, patient talaga to si Clyde. Kasi nung nagalit ako sa kanya, kasi naiiwan yung susi ng kotse ko, galit-galit daw sa kanya, kalmado lang siya. Ay, wala na, may experience ako ng Santolan. Alam niyo ba? Oh my God! Wala na yan, wag na yan. Sige na, wag na nga. Ako naman, feel ko ang green flag ko is yung pagiging empath ko sa mga tao. Kumbaga, yung conscious ako sa mga situation. Tapos kasi, napapansin ko may marami ako nami-meet na parang sarili lang talaga nila yung napapansin nila. But for me, kunyari, big group of people tayo, di ba? Tapos may kasama kayong older person. Tapos sila, parang, wala silang pakialam sa older person na kasama nila. Ako, parang, especially, let's say, sabihin natin disabled yung tao. Old na siya, di ba? Tapos may saklay-saklay. Parang nahihiya ako na iwan siya, na hindi siya asikasuhin, ganyan. Kumbaga, kindness pa rin talaga. Ako, syempre, I've had a very hard growing up. And gusto ko lang, ano ko talaga sa buhay, be kind. Kasi people, they go through a lot every day. Di mo na alam, putik, yung mamimit mo, gusto na pala magpakamatay bukas. Yung mga ganung situation. Dahil ngayon, siya nga lang ngayon, ang dami nang nangyaring ganyan. Alin? Mga, ayun. Yung mga ganun, di ba? So, for me, that's why I tell my friends, or especially if I see someone online na kilala ko na he's going through a hard time, magme-message ako na, I'm just here in case you need someone to talk to. Kasi minsan yung mga ganung bagay, that could save a person. Oo. May mga nakilala na rin ako mga tao na nagsusuicide, ganyan-ganyan. Parang ako nasasad ako kasi parang, where was I before that person committed suicide? Parang would I have helped him not push through with that? Ganyan-ganyan. So, nalulungkot lang ako kasi, especially pag yung tao, kilala ko, na mabait, a very joyful person. Tapos may pinagdadaanan pa rin siya, nakakainis! Ang lungkot. So, kaya pag mga ganun, doon ako green flag na, are you okay if you need a friend? I'm here. Pero yun nga lang, problema rin pala sa akin, very prangka kasi akong tao. Pag hindi ko talaga gusto, hindi ako mamimeke na, hindi ako marunong magtiis. Ngayon. Dati siguro kaya ko pa, ngayon hindi na. Kumbaga, wala, we're adults. Adults na, so kailangan, Mumura na naman kailangan yung oras, kailangan nandun na. Kumbaga, kaming dalawa, we don't wanna waste time. Let's say relatives. Laging tinatanong sa akin na, or kay Andre, tinatanong na, hindi ka ba worried kay Yana na puro boys mga kasama niya? Anong take sa'yo ni... hindi. Puro boys nga pala, lalaki ka nga pala. Sa akin pala dapat yung tanong na yun. Na, ako nga sa atin, kasi ang mahilig kong friends talaga, usually boys. Kasi less drama, mas sakto sa mga lifestyle ko, ganyan. But I do have some couple of girlfriends na tropa rin talaga. Like, they're basically like me. Boys din yung tropa nila usually. Tapos, ang nagiging problem kasi, sa ibang tao apparently, since puro ito palagi kasama ko, parang, hindi ka ba, hindi ba nagsiselos yung jowa mo? Ganun. Sabi ko naman, akin, lahat ng friends ko, friends ng jowa ko. I make it a point na gano'n, na important sa akin na yung mga tropa ko, tropa rin niya. Diba? Important din ba sa'yo yun? Oo naman. Kilala ni Mary lahat ng friends mo, kilala mo rin lahat ng friends ni Mary. For me, parang last time parang bago pa lang niya makita yung tao, kilala niya na yung buhay. Nakikwento ka na yung buhay. Tama, may ganun din. So sa akin, important, naalala mo yun yung nag-ano tayo, nag-EK? Oo. Ilan ba tayo na? Sa Jordan, JBCJ. Oo. So puro boys kasama ko. Tapos may mga nag-comment sa TikTok ko na, buti pinayagan ka ng jowa mo na puro lalaki kasama mo. Si Yana pa driver namin. Oo, ako pa yung driver. So nakakainis kasi parang ang saya-saya nung araw namin. As in, birthday ko ba yun? Birthday celebration. September birthday celebration. Oo, birthday celebration ko, sila lang din yung available at the time. So parang gusto ko mag-EK. Oh my God, may celebration naman kami ng jowa ko. Syempre gusto ko rin ako i-celebrate with my friends. Tapos ginagawa nila na issue na gusto mo, buti pinayagan ka, ganyan. Sabihin ko,
nag-TikTok ako nun eh. Sabi ko, nag-enjoy lang kami doon. Tapos gaganyanin nyo yung... Yung comment, di ba? Oh, di ba nakakainis? Pero for me kasi nga, yung jowa ko rin, hindi siya seloso. Kasi hindi ko siya binibigyan ng rason para magselos. Di ba? Kumbaga, kunyari ako naman on my end, alam ko, kaya ko maging selosa. Pero dumating din ako sa point na alam ko yung worth ko. Mm-hmm. Na kunyari kung di man siya yung partner ko if I had a different partner na laging tinitrigger yung pagkaselosa ko, ang hirap nun for me. But now I realize my worth na if ever you decide na to cheat on me or whatever, that's okay kasi I know my worth. I'm probably sure I will just meet another person that will value my worth. Ganyan. Ang hirap lang nung ganun. Pero once again, ngayon lang ako nagkaroon ng ganong maturity. Before, selosa talaga ako malala. So, kamusta kaya si Makmak, no? Si Andre, partner niya, no? 10 years na sila, tapos ngayon lang daw ng gano'n. Oy, gabi naman. Mga ano naman ako ganito, 6 years. Binilang ni Gaga. Pero ikaw, di ka seloso. Hindi naman. Ayun, gusto ko rin naman makipag-banding din si Mary sa niya. Sa iba't ibang tao, di ba? Para lang, communication lang din. Correct. Pero kumaga kasi ako, ayoko rin talaga gumawa ng mga bagay na alam kong baka mag-trigger ng selos sa partner ko. 'Di ba? Yung problema sa mga ibang tao, nag-i-entertain pa ng mga message. Ako nafe-feel ko kasi kaagad yun eh. Kunyari kung anong motibo ng, let's say, ng lalaki. Ganyan. Hindi ko na i-entertain yun. Kasi number one, wala akong oras. Oh my God. I mean, I have nothing against people na masipag can I say the L word? Maglindi, magmingle, ganyan. I have nothing against them. They have all the time, go. But for me, wala talaga akong time kasi sobrang dami kong ginagawa. Bukod sa training, ganyan-ganyan. Ako, I wanna develop nga as a person. So, gusto ko rin i-fulfill yung mga hobbies ko. Mahirap, gusto ko i-fulfill yung mga hobbies ko. Like, may digin naman ako. Alam mo, gusto ko sa buhay. Kumanta, magmotor, ganyan-ganyan. Tingin niyo, may oras pa ba ako lumandi? Oh my God. Tapos yun, so ang mahilap nandun si Andre kasi, siya rin yung naging first kong jowa. So, I've never had another boyfriend or whatever. Which is why, feel ko rin na lahat din ng klaseng pagbabago or siguro na experiences, sobrang dami ko ng personality. Marami na siya naging jowa. Pero ako lang pala yun. Ayun, siguro. Kasi diba? Yung iba naman kasi, parang na-expect ko niya, sabihin lang di ba may tinatawag silang pang character development lang ako. Oo. So, problema, lahat talaga ng character development ko, isang tao lang din. Kaya lang kailangan ko palang tao pa rin. So, ayun. Edi kaya yung iba naman, nagkakaroon talaga ng excess, ganyan. Nagkakaroon sila madaming jowa. Kasi for character development. So, pero ang hirap nga kasi, di ba nga, yung ibang tao, yun, maraming naging jowa. Pero tingin mo, hindi ba nila kayang gawin talaga yun sa isang tao? Doon ako na-curious kasi yung sa amin ni Andre, ganun yung nangyari. Parang, actually kami, nag-break kami. Nung 4 years kami. Dahil sa akin, kasalanan ko yun. And then saka ko nga na-realize yung toxicity ko as a person, as a girlfriend. And then, swerte na lang din ako na nakapagbalikan. Ako yung nakapagbalikan. Wow, haba ng buhok niya. Ako kasi nga na-realize ko yung mistake ko. So, very lucky ako na he gave me a second chance. And yun, since then, I didn't screw it up. But, that doesn't mean na hindi kami nag-away or ganyan. But more like awareness nga na magbago ako for the better of everyone. Ewan ko kung na-experience nyo yun. Yung dati. Ewan ko lang. Basta mas masaya na akong tao ngayon. yun na yung general doon. Siguro yung iba, lang. Ano bang tawag doon? Hindi pa... Kasi hindi ba? May binabanggit yung ibang mga girls, ang karamihan yung bear with me? Bare effort? Ano tawag ba doon? Mga bare minimum ba? Bare minimum? Oo, okay. So, that's more on the standards. Oo, yun. Tapos parang, syempre, mga standard nung babae. Mataas ba yung standard mo? I mean, meron namang, yung ibang girl naman, parang, ang binabanggit naman nila, bare minimum na nga lang yung hinihingi ko, hindi ko pa magawa. So, parang, pero minsan kasi yung bare minimum sasabi nila, high standard eh. Ayun nga. Pero, pwede rin naman kasi, baka kulang rin lang kasi sa communication. Ayun lang rin naman ang ko doon na parang siguro kausapin mo na lang muna. Shucks, nalala ko na may isa sa mga red flag ko dati. Hindi ako nagko-communicate. Parang, that's part of my, childhood trauma, na hindi ko ma-open up yung sarili ko. Trauma ko yun. Kaya, siya, na-apply. O umabot siya sa relasyon ko.
Na-apply. Pero ngayon, makapal na yung mukha ako. So, I speak my shit. Speak a lot. Ganun. Pero syempre, pinag-iisipan ko pa rin naman kung yung sasabihin ko, kailangan ko ba siyang sabihin. Ganun. Nagkaroon ako ng courage talaga to speak up dahil nagkaroon ako ng relationship, which is good. Kasi, I'm able to defend myself versus before talaga sobrang hindi ko kaya paglaban sa sarili ko. Tahimik na ako. Kahit maling-malining sitwasyon na hindi ko naman kasalanan. Yung ganung mga bagay. Yeah. Ang hassle. Ikaw, tingin mo, high standard ka? Yung gusto mo sa tao? Hindi. Ako, feel ko hindi rin. Basta mabait ka tao, okay ka. Doon rin naman ako na, sa tingin ko sa ano pa rin, sa communication. Kasi once may communicate na ako, kahit yung sa stranger lang, ay nga rin, sabi nga rin sa akin ni Mary. Sabi sa akin ng partner ko na, kausapin ka lang ng tao, ano ka kagad yung loob mo? Anong... I mean, sobrang gana ng ng loob ko daw sa ano. So, masyado kang trusting. Oo, yun. Ay, Ako hindi. Dami ko ng trust issues. I swear. Buti ka pa. Ayun, pero, ganun. ewan ko. I don't know if that's a good thing. Pero hindi naman, ewan ko, maingat lang din ako sa mga... Ayun, maingat pa rin naman. Yung kung sa'yo, yung part mo, yung sa part na yan, nag-iingat ka na. Ito yung sa akin, masyado na akong trusty. Ay, doble ingat naman rin yung ano. Ikaw? Yung din sa naman. Sa akin, kailangan ko mag-doble ingat kasi marami na nga ako nakikilalang mga tao. Tapos minsan parang they're giving off an energy. Doon ako malakas makasense ng energy ng tao, ng intention niya or something. Mm-hmm. Pag nafe-feel ko na parang medyo ganon-ganon, hindi mo na ako fully mag-open sa tao. Kumbaga, ano muna ako, shy type. Though shy type naman talaga ako. Pag mga close friends ko lang talaga, doon lang talaga lumalabas yung pagkakalog ko. Pero, kumbaga, marunong ako lumugar. Hindi ako yung tipong mahilig ano ba? Hi, I'm Mariana! Yung ganon, hindi ako ganon, oh my God. Kumbaga yung circle of friends ko, maliit lang. Lagi niya siyang binabanggit na gano'n. Kunyari, may papanood ako sa kanya, sasabihin ko, tingnan mo to. Ay, ano ba yan? Gano'n siya. Ano yun? Hindi ko gets. Yung mga, kunyari, may mga something TikTok, may vlog, ganyan. May papanood ako sa yung vlog na parang girl na... At na ano ko yung babae na di ko siya type. Oo, parang di mo type. Ay, hindi ako. Hala, paano mo nagagawa? Pero ang hirap lang naman din kasi, saka ko lang naisip. Yung mga things sa social media, mahirap siyang gawing basis kasi, di ba nga, may mga taong ibang ugali sa social media. Oo, ayun din. Versus in person. Pero ako, swerte ako na kung nakikita nyo sa amin in social media, ganito talaga ugali namin. Pag close na tayo, ha? Pag close lang. Oo. So, pag hindi tayo close, medyo na ako. Ganun. Shy type, gano'n. Shy type, diba? Pakiramdam the situation. Hilig ka sa TikTok. Pero, alam mo na ba yung orange peel theory? Alam mo, today ko lang na-discover yun. Hindi. Ang orange, based sa nakikita ko na yan, pero ano yan? Based sa nakita ko sa TikTok, ang orange peel theory is parang, kunyari, the girlfriend, i-ask niya yung partner niya, to, parang, hey, can you peel this orange for me? Tapos yung magiging reaction daw ng partner niya is how the relationship is, if it's a healthy relationship or not. So minsan yung ibang partner parang, bakit kita ipipil ng orange? Or ano to, ba't anong gagawin ko dito? Ganyan. Or sa'yo, what do you think in terms of that? Kunyari si Mary yung papagawin, or papapil ni Mary sa'yo yung orange. Ikaw, you do it without asking questions? Gagawin ko na lang siya. You don't ask questions, bakit na meron? That's hindi very nice. So, very healthy yung relationship nila kasi that means na may trust in your relationship. Di ba? Parang ganun yung take ko doon. Hindi ko rin to alam I mean, hindi na ako nagtitik. Yun ba yung meaning doon? Ayun na yun? Oo. Oo. Ayun, galing naman. Pag dinutos niya. Gagawin mo na lang. Oo, ayun. Oo. Ganun ba diba si Makmak? Ang nakakainis kasi delayed kasi siya. I mean, gagawin niya. Delayed na something, lang. Hindi, pag mga chores pala. Sa chores siya delayed, oh my God. Sa mga gawaing bahay siya delayed. Kunyari, papalagay ko yung kumot sa cabinet. Mamaya niya pa gagawin. Yeah. Tapos ako na yung maglalagay kasi gusto ko nang wala yung kumot. Nakakainis. Pero pag mga bagay naman na, let's say, if I peel an orange, ipapapil ko yung orange kay Bong. Hindi, ganun din siya. You just do it. Kasi kumbaga, ang swerte ko rin kasi he wants to help me in a lot of ways na kung feel niya hindi ko kaya. I mean, kaya ko naman. Mm-hmm. Pero, kumbaga, feel niya yun din yung purpose niya na paano din ba mapadali yung buhay ko. Yung ganun. Which is very sweet. Pero I think in a relationship, that should be a bare minimum. No? Naman. Na mapadali yung buhay. Ay naman talaga
Yeah. I mean, din tulungan. Ganyan. Yeah. Ano naman yung take mo sa classic toyo attitude? Tuyo. Paano ka mag-handle ng toyo attitude? Ano kuha ng manok, suka, lutuin na lang. Pag may toyo attitude ba, ikaw Ikaw ang tanungin. Oy, ako muna! Ako yung una nagtanong Ako lang mag-interview. Sige. Toyo. Bakit ka nagano? Dati, toyoin ako. Dati. Ngayon, hindi na. Mga Siguro in percentage, 10% toyo na lang. Ang lalaki ba hindi tinutoyo? Hindi ata. Nananalamin lang kami, pinapakita lang namin kung paano kayo magtoyo. Alam ko hindi nga tinutoyo yung mga lalaki. I'm so fascinated by males. Hindi pong sobrang chill lang nila. Ganyan. Ginagawa lang rin naman namin. Baka dahil kasi yung hormones nyo normal. Siguro. Kami kasi pag ganun gano'n. Abnormal sa inyo. Yeah, abnormal sa amin. Which is frustrating kasi parang ako, nainis ako na minsan, kaya sinabi ko kanina, nainis ako, ba't ko ba nararamdaman to mga emosyon na to, na parang pwede bang wala na lang akong maramdamang ganito. Pero at least, naayos na. Hindi ko alam paano ko naayos yun. Pero lalaki, tinutuyo ba? Hindi naman. Ang ginagawa Ikaw? ko lang naman, Ano? ginagawa ko lang rin naman kung anong ginagawa sa akin. So, gumaganti ka! Minsan lang. Toyo attitude, si Makmak maiinis talaga siya. Problema nga kay Makmak, mabilis siya mainis. Parang kayo, oh my God! Mabilis siya mainis. Trivia. August babies! August baby. Para silang August. So silang dalawa naman. September. Siya, August 29. Si Andre, August 28. So, diba? Tapos, Kasunod. si Mary, September 10. Oo. Ako, September 20. Ano ba naman yan? Diba, mga Virgo partner. Virgo partners. Pero ang problema nga nun, pag ang nakakainis kasi, kunyari ako tinutoyo ako. Tapos si Makmak maiinis na tinutoyo ako. Tapos ako maiinis ako na naiinis siya na tinutoyo ako. So, alam mo yun, parang ewan lang yung, nakakainis na yung ganung sitwasyon. Paano ba maayos yung ganung sitwasyon? Which is, for me, yun nga, hayaan nyo na lang mamatay yung slow down. Die down yung inis ko. Pero ang problema sa akin, mabilis ako tumawa. Ganun ba si Mary? Tumawa? Hindi ganun si Mary. Ay, we? Kunyari, ako minsan, sa sobrang bad trip ko, tapos si Makmak magpapatawa. Wala na, okay na ako. Ay, hindi naman ganun si Mary. Malas mo. Pero okay. I can handle. Malas mo. Sa akin, ganun siya. Yeah. What's your take on 50-50? Or mas prefer mo bang 50-50 or gusto mo princess treatment? Anong mas? 50-50. Saan ba yan? I mean, yung parang papasok pa lang ng relationship or na? I mean, matagal na kayo? Oo nga, no. O Dapat sige, yung siguro ano pag dyan sa start muna, sa start. Pag sa 50-50 start, or princess treatment? Depende, kunyari, yung sa, as a guy, parang, meron din naman kasing guy na, Gusto princess treatment? Oo, gusto na, na, ma-effort talaga eh. Di ba? May mga friends tayo na kilala natin na, na mapagbigay talaga. Oo, with love letters. With love letter, and di ba? pa. Ayun, di ba? So, iba-iba pa rin talaga ng ano ba yun? Ng preference. Oo, ng preference. Kung kunyari kung magbibigay ba kung kung 50-50 ba or what? Kasi yung ayun nga sa friend nga natin, 'di ba, 100% siya magbigay pang Disney princess, pang princess treatment. Tapos pero yung for me ano ba? Parang 50-50, parang give and take. Kunyari, ako muna sa meal na to. Oo. Tapos and then next naman parang siya naman. Ayun, ganoon. Alam mo, matatawa ka. Kasi nung sa start ng relationship, gusto ko 50-50. Kasi nahihiya pa ako. Oo. Ngayon gusto ko na princess treatment. Wow! Oh, di ba? Pagod na ako maging independent woman. Gusto ko na lang maging princess. Diba, nagbabago. Totoo, nagbabago nga. Ayun siya. So, pagod na ako sa buhay. Iba pa rin siya. Kailangan lang ma-handle nyo ng maayos pag sa Okay. the relationship nyo. Tama. Oh my God. And then, kayong communication. Alam mo, tatawa kami. Matututunan ba kayo sa pinag-uusapan namin ngayong araw? Parang wala. Para chumika lang naman kami. Parang chumika lang naman kami. Ano yung madalas yung gawin together? Ano yung mas kinahiligan yung gawin? Yung labas na Sana all maraming pera pa na ba? Joke lang. Joke lang. Ano ba? Di ba mahilig kayo mag-beach? Alam mo yung beach namin, kaya lang nasasabi niya na nagbe-beach. Paano lahat ng ng mga tawag na, kunyari, friends ko, puro beach yung punta. Eh di syempre, sasama ko siya. Eh di syempre, may count na ng beach. Eh paano pag yung friend niya rin? Gusto rin beach? Din. Eh yung punta na kami. Eh di so hindi nyo talaga hilig yung, kumbaga hindi nyo kusang dalawang mag-beach? Oo. Nayayaya lang kayo? Napag-usapan na nga namin yun na parang, wala pang summer nun, parang graduate na kami sa beaching era.
parang buong 2024 natapos na namin na pagbe-beach ganyan. So, anong gusto nyong dapat i-try talaga na kayong dalawa? Pagbubundok? Ano naman? Ha? Pagbubundok? Ay, ngayon gusto namin i-try. Uy, gusto ko sama ako. Ay, joke lang, panira pa ako sa nila, bebe time. Gusto ko rin kasi mag-hiking. Yung mamundok ba? Actually, marami akong gustong gawin sa buhay. Ay, hindi naman hiking yung Ano ba? gusto nun. Ano lang, ano ba yung view, ganyan? For the view lang. Let's say magmumotor kayo, Nature. puntang let's say Tanay, tapos may view na maganda, Ayun, gano'n. parang ganun. Parang ganun. Ako, gusto ko talagang gawin namin, mag-travel. Problema, si Makmak tamad na tamad mag-travel. Ayan din gusto. Nakikita. Akala ko lang camera pala. Ayan din gusto nga ni Mary pag may piso sale, di ba? Marami na ngayon piso sale. Wala, Sa, pera sa na lang Cebu, kulang. Pak. Joke lang. Malapit na akong yumaman, guys. Pera na lang ang kulang. Ang mahirap kasi sa schedule naming dalawa ni Makmak. Palagi kaming may karera. Oo, ayun din. Diba? Nakakainit. Panghirap yung pagkakarera namin. So, syempre pag magbubuka ng flight, di ba? Parang 5 months before. Oo, tapos di mo sure na Syempre, di biglang mo alam may na kung may race pa yun. Ganyan. Correct. So, makaka-apekto. It's either cancel ka muna sa race na yun. Baka mamaya yung May ano race. ba yun? May refund? Wala, di ba? Wala. Nakadepende naman yung kung lalagyan mo ng something insurance yung yung book. Gets. So, ayun nga, gusto ni Mary travel din. Ang naisip ko nga, yung schedule nga ng for 2025. Nung pumunta ba si Mary ng Hong Kong, nagbo-work pa rin siya doon? Kumbaga, di ba kaya work mo? Ay, nung work from home, hindi, siya doon. 1 week, siya. 1 week walang pasok. Sarap. 1 week vacation siya doon. Ayan. Hindi kasi alam ng mga tao usually, ang full-time job ko talaga, pagiging siklista. Hindi nila alam yun. So parang, kunyari, may tatry akong motor. Sabihin nila, di ka na ba nagbabike? Ganyan. Parang sa akin, hindi ko pwedeng iwan yung pagbabike, guys. Yan, ito na, panoorin nyo to, ha? Ito na ang sagot sa mga inyong katanungan. Doon ako nag-earn. Kumbaga talaga, it's really my obligation to bike and to train. So ngayon, kung nakikita nyo ako nagmumotor or ganyan-ganyan, sa ano ko lang yun, hobby. Well, lucky din ako na hobby ko rin ito magbabike, pero hindi ko siya pwede talagang iwan. Ngayon nga na, di ba, nagpagawa ako ng ilong. So, medyo ilang weeks lang ako nagre-recover sa pagbabike. Pero, tumatakas ako ng medyo light exercises sa bahay. Nagbubuhat pa rin ako ng lighter, ganyan. Para di naman ako sobrang mawala ng muscle. Di ba, panis? My muscle is still here. Yeah. Tapos ngayon, mas magalang talaga yung mukha ko. Kasi hindi pa fresh pa yung surgery. Apparently, ilang buwan pala siya bago mawala yung maga. Hindi ko alam yun. Akala ko like 1 month lang wala. Hindi dito natin, diba? Doon pa. Akala ko mga 1 month okay na. Hindi pala. Mga ilang buwan pala to. So, ilang buwan nyo ako may kitang malapad pa yung dito. Mga pa akong avatar. So, nandito na kami sa Antipolo Cafe. Saan to? Antipolo, syempre. Guys, super duper thank you sa pag-support niyo sa With Love Ariana. And of course, maraming salamat sa aking pare ko Alam niyo ba, guys, nahirapan ako dito kahit lagi ako nakaupo. Eto, madaldal talaga siya. Niyo ako. Eto, madaldal talaga to. Pero hindi ko alam kung nagawin niya yung pagkamadaldal niya sa topic namin ngayong araw. Alam niyo yan! I know. So, yun. Thank you very much for listening to our podcast. Naku, sana may natutunan kayo kahit konti lang. Pero I think yung natutunan nila kung paano yung ugali natin dalawa. Dahil nga kailangan communication pa rin. Wow! Last unit ng ating boss Clyde. Kailangan communication, ganyan. Pag meron kang hindi niya gustong gawin sa'yo, approach mo lang, di ba? Sa lahat ng partner yung gumagaan. Kahit hindi naman sa partner, sa ano lang. Sa mga tropa-tropa. Diba? Mga tropa-tropa nag-aaway din yan. Kami nag-aaway. Magaling lang kami mag-handle. Oo. Magaling na talaga mag-handle. So yun guys, thank you very much for listening to our podcast. Once again, thank you din to Booster C for supporting this. And sana makita namin ulit kayo sa next episode, which is hindi natin alam kung sino magiging guest. Kaya abangan nyo na lang din. And kakain na kami sa Antipolo Cafe. So, nandito. Kumain ka na ba? Hindi pa ako kumain. So, Press kami hindi kumain sa Gigi Bog so, let's go. Bye! Bye-bye! Roll!